Oo. Oh, kahit na selector lang. Oo. Tapos ano po ba, yung gas ko Oo. then may stop naman po na Bluetooth. Ano yung stop? Sa may note speaker po. Okay. Oo. May link pagbasa. Okay. Thank you. More minutes. Learning committee. Siya ba magsisimula o ako? Okay, di tayo kita. Start. Yeah. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon at linggo ng alay kapwa. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Ramon Merino. Pagsitayo na po ang lahat. Osana ng awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala ang pagsapit ng pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo tayo naghanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo, kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. At sundin natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya, aming sapitin ang hindi magmaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagwisik po ng banal na tubig ay ating pong gagawin pag nagprosesyon na ho tayo patungo sa altar. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sa Jerusalem, pagdating nila sa Betpahe, sa bundok ng mga Olibo, pinuuna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasamang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin kapag may sumita sa inyo, sabihin niyo ang kailangan ng Panginoon at hindi nakikibuyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sasabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya ang magpapakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad na nga mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan at iba'y pumunta at pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigawan ng mga tao, nauna at sumunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ng dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila.
Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halina magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawan dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di na iba sa amin. Parang krus namin ay akuin. Pagintapati mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niya magniningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ng mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunuti ng buhok ko't balbas, gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman
taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob, ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa banal na Ebanghelyo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?
Tanong sa kanya ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan, noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya na magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsula ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao Pinananagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay niya. at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinumbaran niya siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpaghawak ng tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya ay pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inilisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon na isang taga-Sirene. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangahuhulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ng sakdal laban sa kanya, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Lilibak siya na managdaraan at tatatangupang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di maligtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya.
at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila. Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintayin muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po higit sa kailanman, pinapalaran tayo na lahat ng bagay sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang yaman, nawawala. Tagumpay, nagbabago. Kasikatan, kumukupas. At kahit ang mga plano na tunay na pinag-aralan ay maaring gumuho sa isang iglap. At tila sigurado ngayon ay maaring hindi naging tiyak ang bukas. Ang sigurado ngayon, tiyak, hindi na bukas. Nakikita natin ito hindi lamang sa personal nating buhay, kundi pati sa mundo ngayon. Tumataas ang presyo, may kaguluhan, may agam-agam, may pangamba. At saan pupunta itong gerang ito? Tunay nga, ang mga bagay na mundo ito ay lumilipas lamang. Mga kapatid, ito din ang karanasan ni Jesus. Yung ebanghelyong binasa natin sa likod, ano sinasabi ng tao? Hosana sa kaitaasan. Isang sandali ng karangalan, pagdiriwang at pagkakilala kay Jesus. Pero alam naman natin, ilang araw lang, iba na sinisigaw. Ipako sa krus. Lahat ng bagay sa mundong to ay pangsamantala lamang. Kaya napakaganda ng mga pagbasa natin ngayon kasi tayo alalayan sa mga panahon na ito na wag mawalan ng pag-asa. Sa unang pagbasa, tayo pinapalalahanan magtiwala sa Diyos. Everything happens for a reason and a purpose. At kahit tila hindi natin nakikita ang kanyang kamay, gumagalaw at gumagalaw ang Diyos. Sabi nga sa Isaías, tuwing umaga, binubuksan niya ang aking pandinig upang ako'y makinig. Ang Panginoon, Diyos ay tumutulong sa atin kaya hindi ako mapapahiya. Asahan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. At ito din po ang hamon sa bawat isa sa atin, lalo na sa panahon ng krisis. Kasi nga naman, ang unang intensyon ay yung ating sarili. Pero si Kristo, ibinigay ang kanyang buhay. At ito'y paalala, ang buhay natin ay magkaugnay-ugnay. Kung may isang salot, lahat apektado. Pero kung mayroong biyaya, lahat nabibiyayaan. Lalo-lalo sa panahon ng krisis, agam-agam, huwag sana tayo maging salot at makasarili. Katulad ni Kristo, maging mapagbigay. At asahan nyo ito, at ito mismo naman nakita natin. Walang taong tumulong sa kapwa na hindi pagpapalain ng Diyos. Walang taong tumulong sa simbahan na hindi pagpapalain ng Diyos. Siksik, liglig at tumaapaw, babalik at babalik ang pagpapala. At ikatlo, puno ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa.
Pinakita ng pasyon na totoong paghihirap. Ngunit hindi ito walang saysay. Nanatiling tapat si Jesus kahit siya ipinagkanulo, iniwan, ipinako sa krus. Napakasakit at napakahirap na karanasan. Pero lahat to ay may saysay. Dahil ang Diyos ay may plano sa lahat. At napaganda bilang panghuling pagninilay, yung ating idinasal sa Salmo Responsorio. Ang sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po'y hango sa Salmong 22. Sa una, panaghoy ng salmista. Diyos ko, ba't mo ako inabandon? Pero pag binasa natin yung buong salmo, dun sa bandang huli, iba na ang tono ng salmista. Hindi na panaghoy, pero nagpupuri. Dahil sa gitna na lahat ng paghihirap na kanyang pinagdaanan, nakita niya ang katapatan ng Diyos at hindi siya pinagdaanan. Naway ito'y maging tugon natin sa mga panahon ng agam-agam at pagkabalisa, personal man, pandaigdig, o para sa ating bansa. Asahan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Always listen to God in prayer, always be kind and generous, and always be filled with hope. Sabi nga, pagkatapos ng mga Biyernes Santo ng gabi, dumadating ang Pasko na muling pagkabuhay. Amen. Tayo po ngayon ay magsitayo at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama na pakinggan ang ating panalangin sa pamamagitan ng ganap na paghahain ng ating Panginoon Jesucristo na ipinako sa krus na matay at muling nabuhay. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa buong sambayanang Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging sagisag ng ating katapatan sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus na nag-alay ng kanyang sarili sa krus, upang matuto tayong mag-alay din ng ating panahon, kakayahan at kayamanan sa Diyos at sa ikabubuti ng ating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa buong daigdig, upang matanto ng tanan na ang kasakiman at pagiging makasarili ay naghahatid sa kapahamakan, at ang pagiging bukas loob naman at pagkakaloob ng sarili sa iba ay nagdudulot ng tunay na kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa gitnang silangan, sa lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, upang daglian na silang makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa mga may sakit, mga nagdurusa at mga naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at inialay na buhay ng Mesiyas ay magdulot sa kanila ng kagalingan, kapayapaan at bagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa ating pamayanan,
upang hangarin natin na samahan si Jesus sa kanyang paglalakbay, pananalangin at pagdurusa, upang makihati rin sa kagalakan, kaligtasan at kaningningan ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipadama mo ikaw ay kapiling ng mga dumadalanging sambayanan upang pakundangan sa pinagtiisan ng anak mong mahal. Ang mga hindi namin mga sanghilingin ay aming makamtan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming numika, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit na lahat ng aming pagganap, kung hindi ang paghahing minsan lamang para sa lahat, na sa mula sa iyo pinakinabangan namin at tinanggap. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagkakasakit niya kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't mamatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyay sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa o sa ang aming obispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gawin din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Diyos ang kanyang esposo, lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin at pagpakikinig sa Diyos, pagbibigay at tulong at lagi magtiwala sa pamamaraan ng Panginoon. Ito ang ating mga pinapanalangin sa ating sariling buhay, sa panalangin tinuro sa atin ni Kristo.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iliwas sa lahat ng peligro at kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga ilang pong patalastas. Una, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Alay Kapwa. Ang malilikom na koleksyon ay gagamitin sa pagtugon ng pangangailangan ng ating mga kapatid na mahihirap at nasa laylayan ng lipunan. ng lipunan. Ang nasabing second collection ay ipadadala sa Arsobispado de Manila. Ikalawa, pakitingnan po na ang schedule ng mga pagdiriwang nitong mga mahal na araw nakalagay sa tarpaulin sa labas po ng Parish Office. Wala po tayong misa sa umaga ng Huwebes Santo hanggang Sabado Santo. Ika-apat, narito po ang talaan ng mga oras ng pagpapakumpisal. Mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo sa ganap na 5 ng hapon. Sa Huwebes Santo sa ganap na 7 ng gabi. Sa Biyernes Santo at Sabado Santo sa ganap na 5 ng hapon. Ikalima, inaanyayahan po ang lahat na magdala ng kandila na may pansalo sa lahat ng mga prosesyon at sa magdamagang pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkubuhay sa loob po ng simbahan. At panghuli, magkakaroon po tayo ng pagdiriwang ng sakramento ng kumpil sa May 16, araw po ng Sabado sa 9 ng umaga. Ito po'y bukas para sa mga may edad 12 taong gulang pataas. Pakidala lamang po ang original photocopy ng baptismal certificate ng magpapakumpil kapag nagpalista sa Parish Office. Marami pong salamat. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinalingong, may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagpapakabuhay. Sa bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa tulong ni San Filippineri. Makapangyarihan at maawing Diyos, alang-alang sa kabutihan at kasiyahan ng iyong mga anak, ay ninasa mong ipagkaloob sa panahon ng paghihirap ng simbahan ang butihing si San Filippineri bilang isang apostol ng Roma, huwaran para sa mga lagad ng Diyos at patron at guro ng mga kabataan. Tanggapin mo po ang aming mga panalangin sa tulong ng aming patron sa pamamagitan ng grasya ng Panginoong Hesukristo upang matularan namin ang kalinisan, pag-ibig, kabanalan at alab sa bawat mabubuting gawa, pagmamahal sa mahal na Birhen upang kami ay makasama niya at ng lahat ng mga banal sa masayang pagluwalhati sa iyo sa pinagpalang tahanan sa langit. Ipanalangin mo kami, San Filippineri, upang kami maging dapat sa mga pangako ni Jesucristo. Amen. San Filippineri, panalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at lagi pagpalain ng poong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Napakaganda po na sinabi ni Santa Teresa de Avila. Huwag matakot, huwag mangamba, ang lahat ay lilipas, ang lahat ay pangsamantala. Pero ang Diyos hindi magbabago. Tapos na misa, umay tayo puno ng kapayapaan ng ating puso. Salamat sa Diyos. Tayong lahat
Good morning, brothers and sisters. Let us pray the chaplet of the Divine Mercy. In the name of the Father,